Boss, biglang pagkamatay ni Lolo kagabi. Yung ulat sa bangkay. Nakumpirma na ba lahat? Boss, nakumpirma na lahat. Totoo po na si Lolo ay inatake sa puso at hindi naagapan. Para maiwasan ng chismis, sinabi sa iba na dahil sa pagdurugo sa utak. Kapag nalaman kong may taong sadyang hindi ginamot agad at si Lolo ay namatay, ako, hindi ko siya palalampasin! Orasyon. Sa oras ng tigre, buwan ay sisikat. Sa pagsikat ng buwan, araw ay sisikat. Ang mahalagang tao ay nandito. Anong tinitingnan ninyo? Paliyasin niyo siya! Bigyan mo ko ng 9,000,000 bilang kabayaran. Saan ka lang sirang ulang babae? Nagpunta pa sa laman ng matandang lolo siyang para humingi ng pera. Pailo, palayasin mo siya. Miss, nandito ka sa bahay ng Sheng. Lamay ito ng dating pinuno. Umalis ka na agad. Ang problema mo, kaya kong lutasin. Nakakatawa ka. Hindi mo malang sinabi kung sino ka. Humingi ka pa ng 9,000,000. Akala mo bang buong pamilya siya ay purong mayamang tanga? Pailo, sige na. Bailo, ibigay mo. Boss, huwag mo na akong paulitin pa. Opo. Bayad ng consultation fee. Ngayon, masasabi ko na sa inyo, ang taong nasa loob ng kabaong ay hindi pa talaga patay. Ano? Ano? Anong kalokohan yan? Ang matandang siyang kagabi, biglang inatake sa utak at agad namatay. Sa report ng pagsusuri, malino ang lahat. Oo nga. Paano siyang hindi patay? Nung araw na namatay siya, kami lahat ay nakakita mismo. Kung buhay pa siya, bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya gising? Kalokohan talaga yan. Para sa akin, palayasin na lang siya. Para hindi na makistorbo sa kaluluwa ni Lolo. Tama! Kung ayaw ninyong maniwala, buksan natin ang kabaong para malaman natin. Buksan ang kabaong? Sheng, bakit hindi mo ba pinalalay sa babaeng ito? Kakamatay lang ni Lolo. Hindi pala lumalamig. Paano mo hinayang lapastanganin siya ng babaeng ito? Ang lakas ng loob mong sabihin buksan ang kabaong. Sobrang bastos yan. Sa tingin ko, wala kang takot sa karma. Tama ng daldal. Palabasin niyo na siya! Miss, kakamatay lang ng lolo ko. Pakiusap, huwag mong gawing biro ang patay. Hindi ako nagbibiro. Kaya ko siyang iligtas. Paano mo naman mapapatunayan? Base sa itsura ng mukha niya, hindi siya namatay sa pagdurugo sa utak, kundi inatake siya sa puso na antalang paggamot kaya siya namatay. Paano niya nalaman? Tsaka, Nakasara na ang lahat ng balita. nang mamatay ang lolo, kakatapos ng oras ng high, sa araw ng kamatayan, eksaktong sa ika-9 niyang karawan. Sino ka ba talaga? Bakit mo nalaman ang lahat ng ito? Sinasaktan mo ako. Paumanhin. Sigurado ka bang maliligtas mo ang lolo ko? Oo. Sheng, alam ka ba? Bago mamatay ang lolo mo, siya ang pinakamamahal sa'yo. Pagkamatay lang niya. Kaya ngayon, gumagawa ka ng malaking kawalang galang. Ang pamilya Sheng ang nag-alaga sa'yo ng matagal. Ganito ka ba magbayad sa kanila? Kakaiba. Pinipigilan mo ko ng todo. Baka matagal mo nang alam na buhay pa siya. Sheng, huwag mong pakinggan ng baliw na babaeng ito. Nagsisinungaling lang siya. Biglang namatay ang lolo mo. Gusto ko lang mabilis siya makapahinga ng payapa. Para malibin siya ng maayos?
Huwag siyang pakinggan. Pag may sinabing hindi papatay, ang unang reaksyon ay humuli na iligtas agad ng tao. Bakit ikaw naman, parang natatakot kang hindi siya tuloy ang patay? Gusto niyo agad sunugin ng matanda para walang ebidensya ng kamatayan, hindi ba? Huwag kang magbintang ng basta. Kagabi, hindi na siya nailigtas. Lahat ng tao sa pamilya Sheng ay nagkakita. Baka gusto mo lang ng mas malaking bayad, kaya mo ako sinisiraan. Sheng, huwag kang mapaloko sa kanya. Nangangako ako. Kinang, paano ka mangangako? Kaya mo bang sabihin bago namatay ang lolo? Hindi ikaw huling taong nakita niya? Hindi ba? Bailio. Boss, nakuha ng CCTV. Nakita ko. Ang huling taong nakita ng lolo mo kagabi ay siya nga. Sheng, ayan mo ko yung paliwanag ko. Ako nga, ang huling nakausap ng lolo mo. Pero, Kung wala kang ginawang masama, bakit pigil ka ng pigil sa kanya para wag iligtas? sige. Kung gusto mong sundin siya at piliting buksan ng kabaong, hindi na kita pipigilan. Pero, nakakahiya ako sa lolo mo. Mas mabuti pang mamatay na rin ako. Huwag na niyo akong pigilan. Lolo! Napakabuti mong tao. Kakamatay mo lang, pero ang mga apo mo, pinabastos ka na agad. Migil ka! Sigurado ka ba gusto mong buksan ng kabaong? Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Patay na si Lolo Sheng. Ayoko nang buksan ang kabaong. Ako din! Mga kaibigan, alam kong ang mga bagay na ito ay parang hindi ka panipaniwala at mahirap paniwalaan agad. Pero, pakiusap, ngayong araw, sobrang mainit. Ang katawan ba ni Lolo ay nangangamoy na? Anong klaseng tanong yan? Nasa loob siya ng malamig ng kabaong. At sa burol, bukas ang aircon. Hindi basta-basta mangangamoy. Pero sa katawan niya, may lumabas pang mga pasa. Kapag patay na ang tao, lagpas sa isang oras, nagkakaroon na ng pasa, tumitigas ang katawan, at namawalang kulay ng balat, nagiging maputi o kulay abo. May ganun ba senyales si Lolo? Sa totoo lang, parang wala nga. Baka nga tama siya. Baka nga hindi pa talaga patay si Lolo. Kapag nagpatuloy ang pagdududa at tumampas ng 24 oras, kahit anong gawin, di na siya maliligtas. Bailyo! Hindi pwede! Hindi pwede buksan ng kabaong! Sheng! Kapag binuksan ang kabaong ngayon, magpapagamatay dito! Bailyo! Ilabas mo siya! Huwag mo siyang bestorbohin dito! Sheng! Pagsisihan mo ito! Pagsisihan mo ito! Paalisin ang lahat. Ililigtas ko ng lolo mo. Sige. Tara, umalis muna tayo. Tara. Buksan ang kabaong. Hindi ako makapaniwala. Iyan ay birang purple gold na dugo. Mali ito. Ang may ganitong klase ng dugo, tanging ang may dugong emperador lang. Pero bakit siya ganito kahina? Paano? Pwede na bang simulan ng pagliligtas kay Lolo? Kailangan ko pa ng kaunting dugo mo. Bakit walang reaksyon? Niloloko mo lang ba ako? Lolo? Lolo, gising ka? Lolo! Ano bang nangyayari? Hindi ba sinabi mo kaya mong gisingin si Lolo? Bakit ganito siya ngayon? Maghintay ka lang. Magigising na siya agad. Lolo! Bailyo, huliin mo siya. Opo. Walang sino man ang pwedeng manakit sa nagligtas ng buhay ko! Lolo,
Bailyo, dalhin mo si Lolo para ipa-check up. Opo. Sino nga siya? Tamang sinabi ng babae. Si Lolo pala ay sinadyang patayin ng iba. Miss, ngayong araw, maraming salamat sa'yo. Walang anuman. Itinadhana tayong magkita. Bayad ka na. Wala ka ng utang. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang tawag sa akin ay Jishe. Boss, pinantingin namin kay Dr. Jiang si Lolo. Kumpleto ang check-up. Normal ang lahat. Mabuti. Isa pa, alamin ninyo kung sino talagang babaeng yon. Sabi niya, ang pangalan niya ay Jishe. Jishe? Yung mga gamot na Jishe? Bakit? Boss, hindi niyo ba naaalala ang mga gamot na Jishe? Siya lang ang natatanging tao na kakagamot sa iyong karamdaman. Pero, si Jishe pala ay isang babae? Boss, yung sugat sa kamay mo. Paano nangyari na gumaling agad ang sugat ko? Hindi kaya siya nga talagang sinasabi nilang... Alagad, lahat ng itinuro ko ay natutunan mo na. Panahon na para bumaba ka ng bundok. Sa mga darating na araw, kung matagpuan mo ang taong nakatali ang buhay sa iyo, mabubuhay kang walang aalalahanin. Master, ano pong ibig sabihin na magkaugnay ang buhay? Ang taong magkaugnay sa iyo ng buhay, sabay kayong mabubuhay at mamatay. Sabay kayong uunlad, sabay din kayong babagsak. Ibibigay ko sa iyo ang Xuan Yin Bell. Kapag kayo itinadhana, kusa itong tutunog. Tumudo ang Xuan Yan Bell. Hindi kaya siya ang tinutukoy ni Master na taong magkaugnay ang buhay namin? Sino ba siya? Uuwi lang siya, pero kailangan pa natin siyang hintayin ng ganito? Itong babaeng galing sa probinsya. Walang modo talaga. Hindi katulad ng Xiaoguang, matalino at may pinag-aralan. Bagay na bagay siya sa isang pamilya tulad ng Siya. Hoy, sinuan-nuan na wala siya na 18 taon. Ngayon lang siya makakabalik, kayong dalawa. Tumigil nga kayo. Ate, buti naman nakauwi ka na sina mama at papa mula kanina ni hindi pa umiinom ng tubig. Baka raw kasi mamiss ka nila. Ate, ako ba talaga kapatid mo sa pareng magulang? Tuan-Wan, huwag mo nang pag-isipan ng masama. Gusto ko lang na talaga ni Xiaoguang na maging kapatid. Mas matanda ko sa kanya. Paano siya magiging ate ko? Aalagaan ka lang naman niya. Sa loob ng 18 taon, nagtiis ka at naghirap sa labas. Ngayon na lang kita nakita. Kaya si Xiaoguang, gusto kang alagaan. Hindi ba, Xiaoguang? Oo nga, Wan-Wan. Mahal na mahal kita. Ulitin mo pa yan. Gagawin kitang pipe. Ay, Wan-Wan. Sa bag mo, bakit puro kung ano-anong kakaibang bagay? Uy, may dala ka pa talagang memory tablet? Ang malas naman yan. Itatapon ko na lang to para sa'yo. Wag! Ano to? Huwag mong hawakan ang protection ko. Wan-Wan, kung gusto mo na ibang bagay, ibibigay ko. Pero ito lang hindi pwede. Ito ay ang protection na personal inugay sa akin ni Gigi, ang dakilang manggagamot. Wan-Wan, itawan mo na yan. Ito bilhin ni Mama ng 3 milyon. Para kay Xiaoguang. Napakahalaga niyan, hindi pwede ibigay lang kahit kanino. Sigurado ba kayo na ito yung mismong gawa ni Gigi ng dakilang manggagamot? Siyempre naman, ang mga agimat ni Gigi ay inukit para sa piling tao. Ang halaga nito ay milyon-milyon. Si Wan-Wan naman ay walang alam dyan. Bakit ka pa nagpapaliwala ng ganyan sa kanya? Sige na, Wan-Wan. Ang agimat na ito ay talaga namang inuukit para kay Xiaoguang. Kahit isuot mo pa yan, wala rin namang epekto sa'yo. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga ang gamit na ito, sa susunod, sumama ka sa akin at hanapin natin si Jishi. Hihingi tayo ng bago para sa'yo.
Akala niyo ba gusto ko yan? Kung hindi, Kung ayaw mo pala, bakit mo kinukuha? Para saan pa sa akin ang peke? Yan. Hindi naman to gawa ni Jeshi. Nuan-Nuan, dati kasi nasa probinsya ka lang. Wala kang alam sa mga ganito, kaya di kita masisisi kung wala kang muwang. Pero kahit ignorante ka, wag mo naman sabay ng katangahan. Sinasabi mong peke ito? May ebidensya ka ba? Ako mismo humingi nito kay Jeshi. Alam mo ba yon? Imposibleng peke yan. Alam ko na. Gusto mo lang talaga na ibigay sa ang agimat na ito, kaya nag-iimbento ka ng dahilan. Nuan-Nuan, hindi ka pwedeng magsinungaling para lang makamit ang gusto mo. Pero, dati kasi wala nang tuturo sa'yo ng tamang asal. Kasalanan ko yan. Ngayon na nakauwi ka na, simula ngayon, lalantsatsagan kitang itama. Hindi kayo naniniwala? Gusto niyo bang patunayan ko? Paano mo patutunayan yan? Hindi ba pwede tawagin mo si Jeshi para dito? Kung tas puso kang gusto makipagkita, baka pag-isipan ko. Lalo ka pang nagpakawalang kwenta. tama na. Nuan-Nuan, ako nang bahala sa'yo. Kung talagang gusto mong agimat na yan. Xiaoguang, tanggalin mo ang agimat na yan. Ipahiram mo muna kay Nuan-Nuan. Ilang araw lang naman. Pag nagsawa na siya, ibabalik niya naman sa'yo. Ano? Hindi pwede. Ang agimat ni dakilang manggagamot, hindi na ibibenta sa iba. Kung itong ligaw na bata, magka-problema. Xiaoguang, wala ka nang maisusuot pa. Makinig ka na lang. Xiaoguang, tanggalin mo na lang yan at ibigay kay Nuan-Nuan. Xia-chan, huwag kang maging bias. Ito kasing agimat ng dakilang manggagamot. Tanggalin mo na. Huwag mo na akong pilitin. Ano ba talagang kasalanan ginawa ko? Si Xiaoguang naman ay tunay nating anak na ilaga ng mula pagkabata. Dahil sa isang ligaw ng dalagang taga-probinsya, ganito siyang pahirapan. Ayaw mo na ba sa akin? Tigilan niyo na yan. Xiaoshanan, napapaliw ka na ba? Xiaoshanan, napapaliw ka na ba? Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Sabi ko na, sa akin, malagang bagay na ito. Bakit kailangan mo parang ipilit? Xiaoshanwan, sobra na yan. Unong araw mo sa bahay, nang-agaw ka ng gamit, at nasira mo pang agimat na Xiaoguang. Paano magiging anak ng pamilya siya ang isang walang takot sa disiplina na anak? Nuan-Nuan, ano ba talagang gusto mong gawin? Hindi ba't pinayagan na kita na hiriman ng gamit na ito? Pinahiram ko na nga. Talagang peke ito? Hanggang ngayon gusto mong gumanti ng salita? Ikaw... Boss, may nahanap kami. Yung dalaga ng pagaling sa lolo mo. Ang apelido niya ay Sia. Siya ay mula sa pamilyang Sia. Ang tunay na dakilang magagamot. Ang pangalan niya ay Xiao Xiaonuan. Bailu, maganda ka ng mga regalo. Pumunta tayo agad sa bahay ng Sia at magpasalamat ng personal. Opo. Ang agimat ni dakilang manggagamot ay nakakahalaga ng milyon. Naisip niyo ba kung bakit ganong kalagang halaga nito? Hindi ba't dahil lang na siya mismo ang nag-ukit nito? Mababaw. Ang agimat ni dakilang manggagamot ay nakabenta na napakataas na halaga. Dahil sa loob ng agimat niya ang may nakatago ng sarili kanyang pangpakalma ng perlas. Pero sa agimat mo, wala ngang perlas. Ano? Sa basurang agimat na ito, may perlas? Wala talagang laman. Guang, nasan ba ang tunay na agimat mo? Saan mo nilagay? Hindi ko rin alam. Sige na, papayag na akong basahin ang kapalaran mo. Tingnan natin. Simula ng buwan sa yugtong yan, ng buwan sa oras, parang ganoon nga, ipinadala mo sa isang lalaki. Nako, hindi pwedeng malaman ng magulang ko kung kanino ko binigay ang agimat, kailangan mo nang manahimik. Nanuan, bakit mo ko sinaktan? Hindi ba si Xiaoguang nang wala ng agimat? Bakit ka pa kailangang manakit? Nanay Wang! Nanay Wang! Bilisan mo at gamot ang sugat ng anak ko! Siya, Nuan-Nuan. Parang matagal ka na sa labas. Kaya naging ligaw ang ugali mo. Hindi ba nangako ako sa ibibigay ko sa iyong agimat? Bakit mo pa sinira ang agimat ng kapatid mo? At sinaktan mo pa siya. Paparusahan kita at hindi ka pa kakainin ngayong gabi. Bakit naman? Hindi naman ako nananakit sa kanya. Mukhang kulang pang parusang ito. Nanay Wang, dahil mo mga gamit ng parusa. Xiaoshanwan, tingnan mo ngayon kung paano kita pagsisihan. Si Mr. Sheng Jiangsheng ng pamilya Sheng, sa ngalan ng lolo niya, ay naghahandog kay Miss Xiao Xiaonan ng isang kahon ng pinakamagandang purong pulang buhangin na ginto.
Isang kahon ng perlas na mula sa timog dagat at isang black card na nagkakahalaga ng bilyon. Ang pamilya Sheng ang nangungunang pamilya sa Jiansheng? Mr. Sheng, ang aming pamilya Xia ay wala namang kinalaman sa pamilya ninyong Sheng. Bakit bigla ka namang magbibigay ng ganitong malaking regalo? So walang dahilan. Ang anak mo ay nanghimasok sa lamay ng lolo ko ngayon. Ano? Mr. Sheng, ang Xia Shona na ito ay nawala nung bata pa siya at ngayon natagpuan muli. Siguro dahil sa pagpalaki ng kayong mga ampon na impluensyang gawin ito, wala itong kilan sa pamilya naming Xia. Tama, Mr. Sheng. Si Shanwan ay lumaki sa probinsya at ligaw ang ugali. Ang tungkol dito, wala itong kinalaman sa amin. Ano bang ginagawa mo dito? Nuan, ang pamilya Sheng ang pinakamayamang pamilya sa Jiansheng. Hindi natin sila kayang kalabanin. Ang mga regalo na ito ay hindi ko tatanggapin. Nuan. Ano bang meron? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ganyan ka ba makipagsalita sa mga taga-Sheng? Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Talaga? Kung ganun, Mr. Sheng, paano magpaparusahan? Hindi ko gagawin yon. Miss Xia, tinulungan mo at iniligtas mo ang buhay ng lolo ko ngayon. Walang sino man ang makakaparusa sa'yo. Narinig mo ba? Ngayon nakagawa ka ng malaking gulo. Siguradong. Sandali. Anong sinabi mo? Ano? Ano? Ang pamilya Sheng. Hindi ba sila nandito para magparusa? Paano ito posible? Narinig ko na walang makakakita sa totoong itsura ng ginawa ng pamilya Sheng. Para sa akin, hindi ka talaga ang tunay ni Mr. Sheng, hindi ba? Baka ikaw ay isang taong binayaran para mapanggap. Pero ang pag-RTO ay parang totoo. Halos sa pinapaniwala mo. Anong gusto mong gawin? May tawag mo ako. Kung hindi, sasabihin ko sa tunay ni Mr. Sheng na para sa inyo, lahat kayo mawawala ng lugar ng paglilibingan. Miss Xia, ang utang na loob ng pamilya Shen ay kay Miss Xiao Xiao Nuan lang, hindi sa buong pamilya Xia ninyo. Kung magsasalita ka pa ng ganito, ang pamilya Xia ninyo ay wala ng dahilan para umiral pa. Xia Xiaoguang, naglalakad ka sa bingit ng kamatayan. Xia Xiaonuan, saan mo ba nahanap itong aktor na ito? Magaling naman pag-arte niya. Akala niya totoong tanglad siya. Hoy, hindi lang kita kakausapin ng ganito. Sasampalin pa kita. Isa lang ang ganito sa buong mundo, ang ocean pattern na diamond na relo. Lumayo ka! Bakit mo ko sinaktan? Mr. Sheng, pasensya na po kung hindi ko siya nadisiplina. Pag-iusap, huwag na po kayo makipagtalo sa maliit kong anak. Pa, bakit ka naging magalang sa kanya? Hindi mo ba nakikita? Hindi siya talaga ang tunay na Mr. Sheng. Tumahimik ka! Nasa kamay niya, ang nag-iisang Jadid Shidun Ocean Diamond sa mundo ay binili ng pamilya Sheng ng mataas na halaga. At kung hindi siya ang tunay na Mr. Sheng, sino ba siya? Ano? Xiaoguang, paano nangyari to? Ma, imposible ito. Huwag kang mag-alala. Sigurado nagkataon lang ito. Isang dalagang taga-baril lang siya. Ano ba kaya niyang gawin? Pasensya na po, Mr. Shen. Itong mga regalong binigay mo kay Nuan, ilagay mo muna dito. Mamaya, personal ko siyang dadalhan. Hindi pwede. Kunin yung mga gamit. Ayaw kong tanggapin ito. Si Mr. Shen ay isang tao na hindi basta-basta nakikita ng iba. Nuan, ang mga regalo ni Mr. Sheng, hindi pwedeng tanggihan. Sabi ko, ayoko. Miss Xia, lahat ng ito'y mula sa puso ni Mr. Sheng. Sigurado ka bang ayaw mo? Ayoko. Bayad ng medikal na gastusin ko. Tapos ng tadhana namin ni Mr. Sheng. Dito na nagtatapos. Sana, Mr. Sheng, huwag ka nang bumalik sa akin. Nuan! Ako may kasalanan. Ginamit ko mga murang bagay na ito. Napahiya tuloy si Miss Xia. Bailu, kunin mo na. Kung ganun, isipin mo na lang na may utang na loob ako sa'yo. Kung sakaling kailangan mo ako, sabihin mo lang, nandito lang ako. Handang tumulong sa'yo. Lahat ba pwede? Siyempre, kung makakapangasawa ni Nuan ang isang miyembro ng pamilya Sheng, Jack, tataas ang estado ng pamilya Xia. Ito na talagang chance ako. Ayoko na makipag-ugnayan sa pamilya Xia. Nuan, ano bang kalokohan yung sinasabi mo? Ako ang nagdala sa'yo pabalik, tapos sasabihin mong ayaw mo makipag-ugnayan sa akin? Oo, Nanwan. Medyo naging mahigpit lang si Papa mo kanina. Pero para sa'yo naman yon. Ipaliwanag nating maayos. Walang problema pagkatapos nito. Kami yung tunay ng mga magulang. Ang dugo ay mas makapal ka sa tubig. Hindi pwedeng basta nalang putuli ang relasyon. Pag-uwi ko, itinuring niyo ba akong tunay ninyong anak na babae? Kakauwi ko lang, hinawakan ko lang naman ang pendant niya. Pero kayo, akala niyo kukunin ko agad ang gamit niya. Hinasgan niyo agad ako.
Ang ibig sabihin ng pahinga ay pinautang niyo lang ang mga gamit niya para magamit ko saglit. Minsan nga, sinaktan pa niyang sarili para pag sinungalingan ako. Kayo naman, ayaw ninyong makitang totoo. Gusto ninyong batuhin ako. Ito bang tinatawag ninyong pagmamahal ng pamilya? Akala ko kapag umalis ako sa pamilya rin, magiging maayos ang lahat. Para rin kayo ng pamilya rin. Kung kailan may pakinabang ako, doon na kayo mabait sa akin. Kung ganitong pamilya, mas mabuti pang wala. Kukunin ko lang mga gamit ko. Sige, hihintayin kita. Nuan! Hindi ka pwedeng umalis! Mahirap na. Meron lang pwede magtulak para mapalit sa pamilya Sheng. Hindi natin pwedeng hayaang matapos na ng ganito. Nuan, kasalanan namin ito ng mama mo. Hindi namin naiisip ang nararamdaman mo. Oo, Nanwan. Patawarin mo kami ng isang beses pa. Pangako namin, hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Ayos ba? Hindi na kailangan. Shashanwan! Wala kang utang na loob. Ako talagang tunay na ng pamilya Siya. Dapat lang, naprotektahan ako ng aking mga magulang. Shashawang! Nasa ilag ang marangal na lalaki. Nanwan, patawarin mo ng mga magulang mo. Hindi namin sinasadya. Para lang talaga ito sa ikakabubuti mo. Ay, mahirapan kaming makita ka muli. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Tumabi ka. Shanwan, huwag mong gawin ganito ng iyong sarili. Hindi lang ikaw may kakaya makipagsabotan sa pamilya Sheng. Ganyan din si Xiaoguang. Shanshaye, alis na tayo. Miss Sia, talaga bang gusto mong sumama sa akin? Hindi ka ba natatakot na ibibenta kita kapag tumalikod ako? Shanshaye, may kailangan ka pa sa akin. Hindi ka gagawa ng bagay na makakasakit sa akin. Paano mo nalaman? Hindi ba totoo? Wala talaga akong matatago sa'yo. Ihanda ng sasakyan. Tayo na. Nuan! 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 Pag-isipan mo na mabuti. Ako ang papa mo eh. Ang ganito mga pagkakataon, hindi dapat mahiwalay si Xiaoxiao Nuan sa pamilya Siya. Nuan! Ang ingay? Bailyo, umalis na tayo. Opo. Asawa ko, wag kang magalit. Yung batang yan, nasanay sa buhay sa probinsya. Wala nang tuturo sa kanya. Yung nangyari ngayon, pansamantala lang kapag nagsawa na si Zhang Shui sa kanya, babalik din siya sa atin. Ano bang alam mo? Nuan! Nuan! Nandito na pala kayo. Ate Zhang, ito si Miss Sia. Simula ngayon, maninirahan na siya dito. Ito nga pala si Ate Zhang, ang kasambahay dito. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Magandang araw, Miss Sia. Ate Zhang, pwede bang makahingi ng kutsilyo? Boss, ito. Kailangan niya. Bigyan mo na lang siya. Sige, may fruit knife kami. Sige, pahiram muna. Kailangan ko ng konting dugo mo. Mabilis lang to. Sige. Boss! Miss Sia, paano mo magagawa yun? Malabang anemia ni Boss. Malagang ba't patak ang dugo niya? Walang dapat ipangamba. Kung gusto kong saktan ni Miss Sia, matagal na akong patay. Ayos na. Basta wag mo nang gawin ang mga ganyang kalokohan. Matutulungan kitang mabuhay ng kalahating buwan. Sapat na yun. Anong sapat? Ang katawan mo ay bunga ng maraming taong pagkapagod at pagkasira. Para bang kalahating buhay na lang ang pinapanatili ko sa'yo? Kailangan mong humanap ng doktor. Alagaan mong sarili mo. Siya. Magkakatagal ako ng kalahating buwan. Maganda na rin yun. Tara na, ipapakita ko sa yung bagong kwarto mo. Sa ugali ng Ginoo, kung may nagsalita ng ganon sa iba, galit na agad siya. Pero bakit sa kanya, napakabait niya. Nagustuhan mo ba? Mula hilag hanggang timog, magandang lokasyon. Kung nagustuhan mo, ayos. Magpahinga ka muna. Pagkakain na, tatawagin kita. Sandali. Tingnan ko muna ang binti mo. Baka kaya kong gamutin ang sakit mo. Sandali lang!
Anong ginawa mo? Bakit hindi ako makatayo? Nakakapanabik ang turo ko sa'yo. Tinamaan ko ang gallbladder meridian sa kaliwang paa mo. Dapat, bigla kang mapuno ng enerhiya. Sa teorya, hindi naman ito kayang patuyuin ng isang lumpo. Pero hindi ka naman lumpo, hindi ba? Anong sinabi mo? Nagkamali ako. Sino ba naman ang mag-aakala na ang mahalagang anak ng pamilya Sheng ay magpapanggap na lumpo? Okay ka na ba? Kumilos na bang binti mo? Huwag mo na akong lukuin ulit ha. Kung hindi, ikaw pa rin mahihirapan. Oo, hindi matatalo ang medikal na kakayahan ni Messiah. Sa susunod, hindi na kita lolokohin. Boss, dumating na yung madrasta. Sige. Bakit siya pumunta? Nung nakaraang beses, sa lamay ni Lolo, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Kung munang bumaba, pupunta ako doon para magpanggap lang at paalisin ko na siya. Sige. Muli nang gumaling ang sugat ko. Hindi lang yon. Pagkatapos kong yakapin siya kanina, ang bara sa dibdib ko ay unti-unting nawala rin. Posible kaya na siya talaga makakapagpagaling sa akin. Na nakaraang beses, nailigtas mo si Lolo. Hindi pa ako nakapagpasalamat sa'yo. Hindi ka naman nag-aalaga kay Lolo sa ospital, tapos dumaan ka pa dito. Siguro, hindi lang para magpasalamat, hindi ba? Ang dali ng pagdating ko ngayon, gusto ko sanang sabihin sa'yo, natingnan ko si Lolo, kung maayos na ba siya at wala nang malaking problema. Hindi tulad ng nakaraan. Huwag na nating alamin pa. Kung magigising man si Lolo o hindi to salungat sa pag-iimbestiga ko. Hindi magkasalungat ang dalawa. Stepmom, huwag kang mag-alala. Kung wala kang kinalaman dito, hindi ka masasangkot. Pero... O baka naman, may kinalaman ka talaga sa mga bagay na ito. Bakit hindi mo na lang sabihin? Paano naman yon? Sige na. Kung gusto mong malaman, kumuha ka ng sagot. Para maging kampante ka. Ay, Jiansheng, tayong mag-ina. Matagal na hindi nagkita. Huwag muna nating pag-usapan ng mga nakakainis na bagay. Lumabas muna tayo at maglakad-akad. Boss! Itong babaeng ito, bigla na lang pumunta para magpakabait. Tsak na may balak siya. Mas mabuting magkunwaring kalmado muna tayo. Tignan natin ang tunay niyang intensyon. Jiansheng, ang lolo mo nitong mga nakarang araw ay nasa ospital. Miss ka na niya ng sobra. Pagkalipas ng ilang araw, pupunta ako para bisitahin siya. Ano bang hinihintay mo? Kasama ang lola mo. Magkita na kayo sa lalim ng lupa. Bakit kaya kumakad ang kumpas na ito? May panganib. Ate Zhang, nasan si Mr. Sheng? Si Boss, kasama mo matandang Gina, naglalakad sa hardin. Sa hardin? May tubig ba sa hardin? Doon sa labas, may swimming pool. Swimming pool? Tama, may panganib sa tubig sa tibok kanluran. May panganib ng dugo. Ate Zhang, posible kung mangyari masama kay Mr. Shen. Ibigay mo sa akin ang bag. Oh. Magkita na kayo sa lalim ng lupa. Hindi ka lumpo? Stepmom, sapat na bang laro mo? Security! Jiansheng, hindi mo ba iniisip na ang pagdala ko sa'yo ngayon, hindi ako naghanda? Jiansheng! Ha? Ikaw? Huwag mong isipin na dahil nung nakaraang beses at nailigtas ng matandang Sheng. Ngayon, ililigtas mo si Sheng Jiansheng? Gumamit na ko ng parang inimbentan mismo ni Dr. Jishi. Maliban kung tanggalin ang karayom. Kung hindi siya makagalaw at malulunod siya sa tubig. Dr. Jishi? Tama. Ang dakilang manggagamot, may mataas na antas ng kakayahan. Ang karayom ang ginawa niya ay walang pagkakamali. Hintayin mo lang makita si Sheng Jiansheng na mamatay. Kalokohan. Sheng Jiansheng, magkakagalaw ka na. Hindi ka ba nakikinig? Isang batang babae mula sa probinsya. Paano mo kayo maaalis ang karayuman na iyon? Hindi pwede. Naloko ko ng taong yon. Kung talagang gusto mo kong patayin, malamang ang pumatay kay Lolo nung araw na yon. Siguro ikaw nga. Jiansheng, huwag kang maakusa na walang basihan. Bakit gagawin ko sa lolo mo?
Wala akong dahilan. Bago nangyaring aksidente kay Lolo, nalaman niyang lihim mong nilipat ang kayamanan ng pamilya Sheng. Dahil sa galit, ikinumpis ka niya ang 5 milyong dolyar na itinago mo. Ngayon sasabihin mo pang wala ka talagang galit sa kanya? Oo, may galit ako. Pero kung sinasabi mong sinasaktan ko siya, magdala ka ng ebidensya. Ebidensya? Ang babaeng ito, kung ikaw bang nanakit kay Mr. Sheng, hindi ko alam. Pero kanina, personal kong nakita na gusto mong patayin si Sheng Jiansheng. Go! Paano kaya kung sasabihin ko ito sa matandang Sheng? Ano kayang gagawin niya sa'yo? Mag-ingat ka! Walang kwenta. Gusto mo rin akong saktan? Sino ko ba talaga? Bakit mo nagawang alisan ng karayumang ginawa ng dakilang manggagamot? Sinasabi ko na sa'yo, hindi yun totoo. Papatayin kita ngayon! Bitawan mo siya! Papatayin mo ako? Subukan mo lang. Tama na! Tama na! Gusto mong patayin ako, hindi ba? Mali ako! Mali ako, mahal kong amo! Pero lang yun! Tama na! Gusto mo pa akong patayin? Hindi na ako maglakas loob. Kahit bigay ko pa ako na 100 tapang, hindi ko na kaya. Mangako ka nga sa kanya na hindi mo na siya sasaktan kailanman. Mukhang hindi pa sapat ang araw na tanggap mo Pangako! Pangako! Jiansheng, hindi lang kita sasaktan. Pakiusap, huwag mo sabihin ito sa lolo mo. Kakagising lang ni Lolo, hindi pa siya pwedeng ma-stress ng sobra. Ito, pansamantala hindi ko muna sasabihin. Pero kung hindi ako magsasalita, hindi ibig sabihin na hindi magsasalita si Miss Sia. Depende niyan sa gagawin mo. Walang problema. Gagawin ko aking makakaya. Natanggal na. Lumayas ka na. Hindi ko akalain, Miss Sia, na may ganitong kakayahan ka. Marami pa akong ibang alam. Naku, nasugatan ka. Miss Sia, huwag kang mag-alala. Maliit na sugat lang yan. Anong ginagawa mo? Kinukolekta kong dugo mo. Ito ay purong purple gold blood. Napaka-espesyal. Sa sinaunang panahon, ito ay napakalaga. Kung sakaling may mga bagay na hindi maipalawanan ng agham, baka makatulong ito para mapagaling. Kaya pala, yun palang dahilan para iligtas ako. Bahagi lang siguro, hindi lahat. Hoy! Hindi pa tumitigil ang pagdurugo mo. Huwag mong sayangin. Shashanwan, hindi ko akala na talagang magaling ka. Kaya mo pang wasakin ang purple gold needles ng dakilang mga gamot. Ang pamilya Sia. Kung gusto mo ngang kumapit sa pamilya Sheng, hayaan mo kung bigyan ka na sapat ng pagkakataon para gawin yan. Isang gabi na ang lumipas. Hindi pa rin bumabalik si Nuan-Nuan. Kung hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Pumunta ka sa pamilya Sheng at tumingin ng tawad ng personal. Bakit naman? Siya mismong umalis. Ano bang kinalaman ko? Tama. Ang babae na yon ay di marunong magpasalamat. Hindi man lang niya kinikilala ang mga magulang niya. Pero ayang iwan ng mga sarang taga-pamilya Sheng. Ano bang kinalaman ito sa amin ng Xiaowang? Hindi pwedeng iisa lang kakampihan mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip niyo mag-ina. Niligtas ni Nuan-Nuan si Lolo Sheng, kaya utang ng loob ng pamilya Sheng ito. Basta nandyan si Nuan-Nuan, ang pamilya Sia ay tiyak na aangat. Kung hindi natin maibabalik si Nuan-Nuan, ikaw at ang mahal mong anak, lumayas na kayo dito. Sha-chan, ano bang ibig mong sabihin? Sa utos ni Lolo Sheng, ipapakasal si Shen Jiansheng kay Miss Sia. Ipapakasal? Karaniwan kapag nahahawakan kita, agad gumagaling ang sugat ko. Pero ngayon, bakit hindi gumana? Anong sabi mo? Wala naman. Salamat sa iyo kahapon. Kung hindi... Ano? Nagpadala si Lolo ng tao sa pamilya Sia? Nuan-Nuan, sabi ni Bailu, bigla raw nagpadala si Lolo ng mga tao sa pamilya Sia. Hindi ko alam kung bakit. Sige, pupunta muna ako sa bahay niyo. Maghintay ka sa akin dito. Hindi pwede. Sasamahan kita. Sige, kasi mga magulang mo rin yun. Ate Zhang, huwag niyo na kaming hintayin para kumain. Opo.
Naghahanap kayo kay Sia? Si Sia Nuan, di ba? Wala na siya sa bahay ngayon. Ngayon ay nakatira na siya sa bahay ni Mr. Sheng. Inutos ito ni Lolo Sheng para sa alok ng kasal. Ito ay para sa pangalawang binibini. Pangalawang binibini? Ay naku, Xiaoguang. Ang gustong pagkasalan ay ikaw. Talaga ba? Sigurado ka ba na hindi ka nagkamali? Sabi ni Lolo Sheng, ako talaga napili niya? Si Mr. Sheng, isang beses lang niyang nakita si Xiaoguang at wala siyang kinalaman sa Lolo Sheng. Hindi sila magkakilala. Bakit biglang pinili siya ng pamilyang Sheng? Pa, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ako papakasalan? Oo nga, si Mr. Sheng ay nagbibigay ng maraming regalo kay Nuan. Baka kasi na-inlove siya sa kagandahan at talino ni Xiaoguang. Hindi ba pwede na mahalin siya ni Xiaoguang? Sigurado ka ba na ang papakasalan ay pangalawang binibini at hindi ang panganay? Oo, sinabi ng lolo na siyang ipapakasal kay Mr. Sheng para sa pangalawang binibini ng pamilya Sia. Walang duda, ako ito. Xiaoguang, sa wakas umasenso ka na. Pumunta ka sa pamilya Sheng. Dapat marunong kang mag-isip. Tandaan mo sinabi ni Mama sa'yo. Huwag kang mag-alala, Mama. Gagawin ko lahat ang sinabi mo. Kaya ang usapan na ito, tinatanggap na ba ng pamilya Sia? Oo. Ito na ang paanyaya sa kasal. Sabi ng lolo, ang araw ng kasal ay itatagda sa loob ng 1 buwan. Salamat sa pagpunta niyo rito. Ikinagagalak namin. Mauna na kami. Nako, hawak mo ng panyaya sa kasal. Bakit parang malanggot ka pa? Parang natatakot ka pang buuin ng pamilya siyang alok nila. Palagi kong nararamdaman na may kakaiba dito. Mama, tingnan mo. Ay nako, ang saya naman. Mr. Sheng, huwag ka nang pumasok. Ang problema sa pamilya Sia, ako nang bala dito. Sige, maghihintay lang kami ni Bailo dito sa labas. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang kami. Xiaoguang, malapit ka na maging ginang Sheng. Simula ngayon, huwag ka na magsuot ng mga mura. Tara, sasama kitang mag-shopping. Bibili natin ng mga magaganda. Salamat, Mama. Nuan? Ate, nakauwi ka na rin. Sina Mama at Papa nag-alala sa ibong gabi. Nag-alala sa akin? Oo nga, sina Mama at Papa hindi nakatulog buong gabi. Palagi silang nag-alala sa'yo. Buti na lang nakauwi ka na ngayon. Oo, Nuan. Mabuti na lang nakauwi ka na. Bakit ka pa bumalik? Hindi ba kapwa ni ayos naman? Kahit mga tunay mong magulang ay iniwasan mo na. Paano ba naman? Ngayon ay pinatasik ka na Mr. Sheng. Kaya bumalik ka na sa bahay? Sino ba nagpadala ng mga bagay na ito? Galing ito sa pamilya Sheng. Ate, gusto mo bang tingnan? Kung may nagustuhan ka, ibibigay ko na lang para sa'yo. Ano ba yung dala mo? Parang gusto mo lang maging aliporos ng pamilya Sheng. Nagkakaya ka para sa pamilya Sia. Walang bagay para sa kayang mga ito. Bakit bigla na lang pinapadala ng pamilya Sheng ang mga bagay na ito sa inyo? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, malapit na ako maging fiancé sa nag-iisang anak ng pamilya Sheng. Ang panganay ng pamilya Sheng, si Shen Zhensheng? Oo nga. Ate, patawad ha. Nakalimutan kong siya palang gusto mo. Hindi ko dapat sinabi yon. Walang mali doon na sinabi mo. Para sa akin, pasto siya. Hindi niya pinapalagan ng mga magulang niya. Tapos gusto pa niya maghanap ng ibang lalaki sa labas. Akala niyo ba, sa ganun kakamtan niyang kapangyarihan? Nakakalungkot. Kinagamit na siya ng pamilya Sheng para maglaro. Ang ibig mong sabihin, si Shen Zhensheng ay magpapakasal kay Xiaoguang? Imposible yon. Pero paano imposible? Si Xiaoguang ay tunay na anak ng babae na isang prominenteng pamilya. Ang isang batang babae mula sa probinsya, hindi siya kasing husay ng iba. Para sa akin, kahapon napaisip ako kung bakit gustong dalhin ka ni Sheng. Pinagdududahan ko siya. Baka nililang na siya ng damdamin. Naku mama, huwag mo na yung sabihin kay ate. Baka si ate, masaktan pa siya. Talagang kakaibang panlasa ni Shen Zhensheng, di ba? Anong ibig mong sabihin? Wala bang to sa study room? Pero naman saglit. Siyempre. Aling Wang, dalhin mo si Miss sa study room. Oh, narito na. Miss, dito po kayo. Sandali lang. Linawin mo nga sa akin. Xiaoguang! Sobrang nabigo ako sa'yo. Ma! Tingnan mo siya! Lagi lang siya napipikon. Huwag mo lang pansinin. Dito po. Shen Zhensheng, kung gusto mo na magpakasal sa iba, hindi na kailangan ipagpatuloy ang ating kasunduan. Walang saysayang na magpatuloy pa. Simula ngayon, sana mabuhay ka ng matagal.
Nakakainis na babae. Si Shen Zhensheng ay magpapakasal sa kapatid ng babae. Sakit ba sa puso yan? Huwag kang mag-alala. Mas masakit pang nararamdaman mo. Sana, mamatay ka na. May sunog! Dali! May sunog! Nasunog na talaga! Dali, apulayin nyo! Bilis! Nuan! Nagtagumpay na. Basta ngayong gabi, huwag ka nang lalapit kay Shen Zhensheng. Bukas ng umaga, dapat ayos ng ating kasunduan. Nako! Nasusunog na! Umalis na tayo dito! Ano bang ginagawa ni Nanon sa study room? Baka naman naglalagay siya ng anting-anting dito sa bahay natin. Nako, araw-araw pa siyang kumikilos ng misteryoso. Kung may mangyaring masama, magsisisi si Papa ng gusto. Ako, kumakalat ang sunog! Lumabas na kayo! Sunog? Labas! Nasaan si Nuan? Nasaan si Xiaoxuan? Bailu! Kakaiba. Di ba si Shen Zhensheng ay nasa mababang babae na yon? Bakit pa siya sobrang balisa para sa kanya? Nuan! Boss! Nuan! Shen Zhensheng, nandito ako. Nuan! Nasa loob ka ba? Nuan, narinig mo ba ako? Nuan, boss, huwag mo ko alalahanin. Buksan mo muna ang pinto. Iligtas mo si Nuan. Nakakainis. Nakatulong ko sa pag-alis ng kasundo namin ni Shen Zhensheng. Naubos ang sobrang lakas ko. Hindi na ako makabangon. Mukhang ngayong araw, dito na ako matatapos. Master, ito bang tinatawag na reaksyon ng pagkatapos ng pag-alis ng kasunduan? Buti na lang, nagawa ko ng tuloy ang alisin ng kasunduan. Kaya, kahit mamatay ako ngayon, siguro si Shen Zhensheng ay hindi na mapapahamak. Mag-ingat ka! Ang mga gamit ko, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga koleksyon ko, pati ang mga alahas ko ng regalo ng pamilya Sheng. Ano pa ito nangyari? Bakit biglang nasunog? Baka kasi sa kababayaan ninyo! Ginoo, hindi po kami ang may sala. Nang magsimula ang apoy, minadali naming agapan. Kahit anong tubang ibuhos namin, hindi maapula. Parang binubuhusan ng gasolina. Nagsisinungaling ka? Paano posibleng may ganong apoy na hindi mamamatay kahit binuhusan ng tubig? Akala niyo ba, ako sinangahangal yon na maniniwala sa mga sinasabi ninyo? Sa tingin ko, kayo ang may masamang balak. Naingit kayo sa pamilya Siya, nagkaragtagumbas sa pamilya Sheng. Kaya sinadya niyo yung papoy, hindi ba? Ikaw, Kuya Zhensheng, ayos ka lang ba? Nabahala ko ng sobra. Si ate, ibaba mo na. Nasugatan ka, Kuya Zhensheng. Lumayo ka. Huwag mo siyang hawakan. Kuya Zhensheng, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Oo nga, Mr. Sheng. Tama si Xiaoguang. Para na rito sa kalusugan mo. At saka, nakaayos ang kasal ninyo. Paano mo naman pwede maging ganun ka mag-abala sa ibang babae? Sino bang nagsabi sa'yo na magpapakasal kami? Mr. Sheng, hindi ba ikaw si Xiaoguang ay... Oo nga. Ang lolo mo ang nagpadala mismo ng panyayan ng kasal. At ang mga dote ay ilang karga na. Kaya pala nagpadala ng ganito karaming regalo ang lolo ko para dito pala. Mali ang akala ninyo. Ako at si Xiaoguang isang beses pa lang nagkita. At sa buhay ko, sino man ang pakasalan ko, hindi siya yon. Shen Zhensheng, tinatakol mo ba ako? Shen Zhensheng, ipaliwanag mo ng maayos.
Kung hindi mo ko gusto, bakit ka pa nakikipagsundo sa akin? Ang tungkol sa kasal, ako nang bahala dyan. At saka, tungkol sa nangyari ngayon, kung may lumabas na kahit isang salita at kumalat, sinisiguro ko na ang pamilya Sia ninyo ay mawawala sa Tiansheng. Naipadala ng panya ng kasal. Ano pa bang gustong gawin? Malakit magkapangyarihan ang pamilya ng Sheng. Pero hindi naman pwede ganito kayo mga pe. Mr. Sheng, tungkol dito, sisiguraduhin naming mananatili itong lihim. Anong mananatiling lihim? Paano ba yan? Gusto mo bang titigan na lang si Shoguang na nakakaya ng ganitong kahirapang walang magawa? Hindi mo ba nakita? Si Mr. Sheng, hindi na siya lampa ngayon. Ma, bakit ganon? Babawiin mo talaga ng pamilya Sheng ang kasal? Sagutin mo ako, Ma! Shoguang, huwag kang mag-alala. Mukhang magbabago na itang hangin sa pamilya Sheng. Bilisan mo. Boss, mahinang katawan mo. Baka hindi kayanan ng puso mo. Huwag mo kong alalahanin. Unahin mong pagligtas sa kanya. Opo. Masusunod po. Wala pa rin nakitang problema? Boss. Mga walang kwentang doktor. Hindi man lang nakakakita ng anumang problema. Para saan pa kayo? Bailyu, iutos mo. Tanggalin silang lahat. Huwag po, Mr. Sheng. Nakasuri na po lahat kay Miss Sia. Wala siyang sakit. Walang anumang abnormalidad. Walang kahit kaunting problema. Sige, sabihin mo sa akin, bakit hindi pa siya nagigising? Siguro, ang dahilan kung bakit hindi siya nagigising ay dahil sa sakit. Ano ba yung sinasabi mo? Akala ko wala siyang sakit. Baka naman nasaniban siya ng multo. Bailyo, kunin mo ang kutsilyo. Kutsilyo? Lumabas ka muna at isara mong pinto. Boss, ano ba talang gagawin mo? Huwag mong pakinggan ang sinabi ng boss. Anong ginagawa mo? Kinukolekta kong dugo mo. Ito ay proper gold blood. Napakalaga nito. Noong unang panahon, ito nagkakalaga ng maraming ginto. Kung sakali may mangyaring hindi maipaliwanag ng agham, baka makatulong ito sa pagligtas ng buhay. Nonwan, sana makatulong ang dugo ko sa'yo. Ma, kung pati kayo ni Papa, hindi ako tutulungan. Kung gusto kong maging king ng Sheng, kailangan ko na mag-isip ng sarili kong paraan. Kuya Jiansheng, lahat ito'y kasalanan ko. Hindi ko naprotektahan ng mabuti ang sarili ko. Kaya nasaktan ka. Sa epekto ng kapatid kong babae, nasaktan ka pa. Sabihin mo, anong nangyari kay Ginseng? Nonwan, gumising ka. Anong ginagawa mo? Gumising ka na. Oh. Anong nangyayari? Ang lakas ko ay unti-unting gumagaling. Ikaw nagsabi sa akin ito. Hindi ko inasahan. Talagang may bisa ang dugo ko. Paano ito posible? Hindi ba tinanggal ko na ang kasunduan natin?
Kasunduan? Hindi pa natatanggal kasunduan. Ginamit ni Shen Zhensheng ang kanyang dugo para gumaling ako. Mukhang muli na ibalik ang kasunduan. Nuan-Nuan. Mukhang tama si Master. Hindi galang kadali ang pagtanggal ng kasunduan. Shen Zhensheng, gusto mo bang sumama sa akin? Sa ganitong kalalang sitwasyon, hindi na kita pagtataguan. Sa totoo lang, tayo likas na magkakawit ng tadhana. Kapag isa ay yumayaman din ang isa. Shen Zhensheng, hindi ba gusto mong tuloy kung malaya yung katawan? Sumama ka sa akin. Baka may paraan ako. Kung hindi matagal kasunduan, mas mabuti pang sumama ka sa akin para matutunan mo rin kung paano mag-ingat sa buhay. Pero gusto ko munang ipaalam sa'yo, kung pipiliin mo sumama, posible may maging hadlang sa pagpakasal mo kay Xiaoguang. Sinong nagsabing magpapakasal ako sa kanya? Siya mismo. Saka kung hindi pala, bakit nagpadalang lolo mo? Ang mga yun ay ginusto ng lolo ko. Wala itong kinalaman sa akin. Huwag ka mag-alala. Ang batang yan ay hindi na pinapakinggan ang sinasabi ko. Nagkasala siya, pero nilalandi pa rin ng ibang babae. Lolo, pagkilaman mo na siya. Salamat po, Lolo. Xuanwan, ano bang sabi ng pag-aakit mo kay Shen Zhensheng? Mayroon kong kasalan na kalaan? Siguradong kung mapapangasawa ko ng pamilya Sheng. Pero, nakita ko sa panayang kasal, nagkasulat ang pangalan mo at ni Xiaoguang. Nuan-Nuan, maniwala ka sa akin. Hindi ko kilala ang babaeng yon. Hindi ko siya pakakasalan. Talagang hindi! Hindi! Kailangan mong pakasalan siya! Lolo, bakit po kayo nandito? Xiaoguang? Lolo, kakagising mo lang po. Sabi ng doktor, hindi ka dapat gumalaw. Ako nang bahala sa mga bagay na ito. Huwag mo nang alalahanin. Stepmom, ibalik mo na si Lolo sa ospital. Oo pa, sumama ka na rin sa akin pa uwi. Hindi ako uuwi! Sheng Jiseng, ito ang huling salita ko ngayon. Kailangan mong pakasalan siya. Walang palugit, walang diskusyon. Lolo, kahit na ikaw ay mas nakakatanda, ang sariling kasal ko, ako ang may plano. Wala kang karapatang makialam. Ngayon, pipilitin kong makialam. Lolo, pagkatigilan na natin ito, huwag po sana ninyo akong kasama ng loob at masaktan pang kalusugan ninyo. Kung ayaw yan sa akin, sige na lang, hindi na ako magpapakasal. Ayos lang, hindi na ako magpapakasal sa buong buhay ko. Hindi pwede yon! Matanda na si Lolo Sheng. Maaari ko bang itanong, Shen Zhensheng, bakit mo papakasan si Xiaoguang? Sa totoo lang, ang pamilyang Xia ay hindi naman kabilang sa mga prominenteng pamilya dito sa Changsheng. Walang dahil ang pamilya Sheng para pilitikang pakasalan siya, hindi ba? Siyempre may dahilan. Kasi, niligtas niya kami ng apo ko. Lolo, anong pinagsasabi ninyo? Lolo, anong pinagsasabi ninyo? Si Xiaoguang, kailan ba nagligtas sa akin? Yung nagligtas kay Lolo Sheng ay si Xiaoman. Kaya si Lolo Sheng akong napiling pakasal kasi akala niya akong tagapagligtas niya. Mukhang si Zhensheng ay nailan sa batang yan at nalilito na siya. Pati tagapagligtas ng buhay ay hindi niya kayang kilalanin. Kakagising pa lang ni Lolo. Sabi ng doktor, hindi siya dapat ma-stress. Hindi ako naniniwala na si Shen Zhensheng ay sasabihin ng totoo tungkol dito hanggat walang ebidensya. Kung sino ang tunang tagapagligtas ay nasa akin ni si Shen pa rin. Lolo Sheng, hindi mo ba siya tinuturo na tagapagligtas mo? Ano bang ibig sabihin mo? Ang babae nagligtas sa akin noon. Hindi ba siya? Walang CCTV sa altar. Kaya kung pipilitin kong tanggapin ang papel na yun ngayon, madali na kong makapangasa ng pamilya siya. Hindi pwedeng mangyari yun, Lolo. Ako ang nagligtas sa'yo noon. Nung araw ng lamay ninyo, pumasok ako sa altar at iniligtas ko kayo. Ate, kinuha mo na ang mga magulang ko. Ngayon, pati ang ginawa kong kabutihan ay gusto mong pang-agawin sa akin? Xiaoguang, nawala ka na ba sa sarili? Tama po pa. Mapapatunayan ko kay Xiaoguang na siyang nagligtas po sa inyo. Lolo, tingnan ninyo. Pati si tita, sinabi niya na ako nagligtas sa inyo.
Kung sinasabi mo ikaw nang ligtas kay Lolo Sheng, sagutin mo nga ito. Magkano ang kinuha mo kay Shen Jiansheng pagkatapos mong pumasok sa altar nung araw na yon? Anong ibig sabihin nito? Si Shen na naman tumulong kay Lolo pero naningil pa ng pera? Paano kung malalaman yan? Naniniwala akong 9,000 yuan. Akala ko bakit siya ganito katapang. Nagsisinungaling siya sa akin pero may tumatangkilik pala sa kanya. Tama! Pagkatapos kong magising, agad kong inabisuhan ang mga tauhan ko tungkol dito. Pagkatapos, nagbigay ko ng 100,000 yuan kay Jiansheng bilang dagdag. Ano? May sasabihin ka pa ba? Sige, sabihin mo, bakit mo kinakailangan ng perang iyon? Ang pagliligtas ay isang malaking bagay. Siyempre, karapat-dapat ako makatanggap ng kapalit. Bukod dito, ito na ang presyo na binigyan ko ng diskwento si Lolo. Ganun ba? Dapat narinig mo ng kasabihan. Sabi nila, tumanggap ng pera para sa katapatan ng tao. Sa mundong ito, lahat ay nakatakda ng tadhana sa buhay at kamatayan at may dahilan ang bawat sani at bunga. Siyempre, alam ko yan. Humingi ako ng pera sa pamilya Sheng dahil dito. Kung ikay magpapanggap at pakikilaman kapalaran ng iba, sasalubungin mo ang kaparusahan mula sa langit. Xiao Nan, tarantanong babae ka. Kahit na ikaw naligtas kay Lolo Sheng, ano naman silbing yan? Basta si Lolo ay naniniwala na ako ang kayong tunay na tagapagligtas. Hindi kita palalampasin. At akong magiging tunay ng ginawa ng pamilya Sheng pagdating ng araw. Xiao Guang! Niloko mo ako! Nako, nasabi ko na pala ang totoo sa puso ko. Niloko mo ang pamilya Sheng! Kaya walang dahilan ng pamilya Xia para panatili dito! Alas! Lolo! Gawin niyo agad! Dapat mawala ng pamilya Xia dito sa Jiansheng! Opo, Lolo! Xiao Guang, ano bang intensyon mo? Bakit mo niloloko si Lolo? Lolo, ang totoo po ay... Lolo! Ang totoo ay matagal ko nang gusto si Kuya Jiansheng. Matagal ko na siyang iniibig ng palihim. Wala akong magawa, kaya napilitan akong gawin ito. Walang kinalaman ng pamilya Xia sa lahat ng ito. Huwag mong sisiyan ang pamilya Xia. Lihim na pagmamahal. Xiao Guang, isang beses mo na nakita si Mr. Sheng, hindi ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sadyang gusto mo lang si Mr. Sheng. Dahil sa yaman ng pamilya Sheng. Yun na ang habol mo. Xiaonuan, ikaw na mababang babae. Magiging asawa ng pamilya Sheng. Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo? Tawagin ng mga tao. Paglabasin siya. Simula ngayon, bawal na siyang pumasok dito. Lolo, wag po. Totoo bang gusto ko sa Jiansheng? Tulungan niyo po ako. Jiansheng, ang nangyari ngayon, hindi ako dapat nang himasok. Naging kahiyahiya tuloy. Tatawagin ko mga tao ko para kansilahin ang kasal. At kansilahin din ang handaan. Lolo, hindi na kailangan. Ituloy pa rin natin ang handaan. Sakto. Ang gusto kong pagkasalan, Xia din ang apelido niya. Ako? Ang gusto kong pagkasalan, Xia din ang apelido niya. Ako? Sige. Lumaki ka na. At may sarili ka ng isip. Pinapayagan ko na ang kasal na ito. Sige na! Lolo, tunay na sinuan ang taong nagligtas sa'yo. At siya rin ang gusto ko. Talagang papakasalan ko siya. Nakakainis? Kung pumasok mo ba ito si Sheng, sa hinaharap, hindi ko gusto na kontrolin niya ako habang buhay. Hindi ko pumapayag. Si Xiaonan, isa na siyang batang babae nanggaling sa probinsya. Mababang estado, hindi siya karapat-dapat kay Jiansheng. Estado? Sinuan ang bata na to. Ilang beses niyang iniligtas ang buhay namin ng apo ko. Kung pagkakasalan siya ni Jiansheng, ito'y biyaya para sa buong pamilyang Sheng. Tita, mababa man ang estado ko. Mas maganda pa ako kaysa sa iba na lagi nagbabalak na saktan ng iba.
Tama po ba? Oo! Tama si Nuan-Nuan. Ang estado at posisyon ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagkatao. Sige, kung ganun ang desisyon nyo, tungkol sa handaan, itutuloy ko ito. Itatak na ito sa kalahating buwan mula ngayon. Ching-Ching, Nuan-Nuan, kayo ba ay may reklamo pa? Wala akong reklamo. Ikaw, Mrs. Sheng. Huwag mo muna kung tawagay Mrs. Sheng. Tara na. Umalis na tayo. Huwag na nating istorbohin ang magkasintahan. Naku pa. Masakit bigla ang tiyan ko. Pumunta muna ako sa banyo. Siya, Shanwan. Gusto kong maging tunay na gina ng pamilya Sheng. Gusto mo ba talaga? Ikaw? Bakit mo ko tinulungan kanina? Hindi kita tinulungan. Ayaw ko lang na yung babaeng siya na yan ay magpasali sa pamilya namin Sheng. May sama ka rin ng loob sa kanya? Huwag mong akalain na hindi ko alam anong balak mo sa puso mo. Gusto mo mapasali sa pamilya namin pero hindi ganun kadali. Matutulungan mo ba ako? Oo, pero bago yon, kailangan mo munang gawin isang bagay para sa akin. Sheng, napag-isip-isip mo na ba? Talagang papakasalan mo ako? Oo. Pero mula bata pa ako ay nag-aaral ng daan kung talagang pakasal tayo at balak mo akong iwanan, siguradong... Nuan-Nuan, sasabihin ko ulit. Ako si Sheng Jingsheng. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pagkakasalan ko. Boss, ang resulta sa investigasyon sa sunog ng pamilya Sia lumabas na. Parang napuwing ako ng buhayin sa mata. Hindi ko kayo nakita na maayos. Teka lang. Opo. Lumabas ng resulta. Anong nakuha mo? Sabi ng taga-imbestiga, hinanap nila sa loob at labas pero hindi nila makita ang pinagmulan ng apoy. Pinaghihinalaan nila na hindi ito sinasadyang pagsunog. Baka aksidente lang. Imposible. Nuan-Nuan, bakit ka sigurado? Sigurado ako, talagang sinadyang ginawa yon. Pero ang paraan, hindi basta-basta magagawa ng ordinaryong tao. Ang ibig mong sabihin... Bailo, magpadala ka ulit ng tao para maghanap, tinitiya ko, sa paligid ng villa ng pamilya Sia, sa loob ng isang metrong radius, makakakita kayo ng maraming mga bato na nasunog. Opo. Ano ba talaga nangyayari? Kung talagang makikita ni Bailo ang mga pira-pirasong bato, ibig sabihin, ang sunog na ito ay ginawa na yung mabuting madrasta. Siya ulit? Hindi ko siya inaasahan, pero paulit-ulit siya nagsusumbong laban sa'yo. Pupunta ako sa kanya ngayon para klaruhin ang lahat. Kung tatunangin mo siya ngayon, hindi niya aaminin yan. At baka mapansin niya naghihinala ka, hintayin mo na lang lumabas ang kayang pagkakamali at pagdating ng panahon, pwede mo na siyang hulihin. Pero... Sige na, wag ng pero-pero. Nakalimutan mo ba na tayo iisang kapalaran, walang mangyayari sa atin? Nuan-Nuan, ano bang ibig sabihin mo sa iisang kapalaran? Ano ba talaga ito? Ito ay... Naiintindihan ko na. Sa madaling salita, ako at ikaw ay magkasama na simula pa noon. Nakalagda na tayo sa tadhana. Ito ay tinadhana ng langit. Mababaliw ka lang kapag nalaman mo. Hindi ba tama? Huwag kang magmamayabang, hindi pa kita pinipigilan. Baliw ka na yata. Ginamit mong purong ginto at dugo para gumawa ng simbolo para gisingin ako. Hindi mo ba alam kung gaano kalagang dugo mo? Tumatawa ka pa? Sa puso ko, walang mas mahalaga, kundi ang mahal ko.
Isang araw na lang natitira. Kung bukas hindi ka gagawa ng galaw, ang engagement party ng pamilya Sheng at Sia ay magaganap na. Pagdating ng panahon, si Shannon ay talagang mag-i-engage na kay Mr. Sheng. Bakit ka nagmamadali? Wala naman akong sinabi na hindi sila pwedeng mag-engage. Anong ibig mong sabihin? Kung si Shannon ay talagang mag-i-engage kay Mr. Sheng, paano na kung magiging asawa ng pamilya Sheng? Ang laman nito, isang patak lang, pwede lang mawalang pag-iisip ng tao. Isipin mo, si Shannon sa engagement party, kung aksidenteng makain ng isang lagop, anong mangyayari? Naintindihan ko na. Tandaan mo, dapat gawin niya ito sa harap ng lahat ng kilalang tao sa lungsod. Iinom siya nito. Tungkol naman sa lalaki, naayos ko na. Ito ang room card. Pagdating ng oras, isama mo siya sa loob. Ako nang bahala sa ibang bagay. Huwag kang mag-alala. Bukas, si Shannon ay ang araw ng kanyang kapahamakan. Congrats! Ngayon, nagkalyansan ang pamilya Sia at ang mga doktor ng tradisyonal na medisina. Talagang malakas ang pinagsama. Sa susunod, baka kailangan namin kayo ng gusto. Hindi naman gano'n. Lahat tayo ay nagtutulungan lang para manalo. Wow! Tingnan mo! Ang anak na babae ng pamilya Sia. Ang ganda niya pala. Alam niyo ba? Siya hindi yung ikakasal kay Mr. Sheng, ang pangalawang anak ng babae ng Sia. Kundi siya ang totoong anak ng babae sa pamilya Sia na nakabalik lang mula sa probinsya. Ang binibini, talagang kahit man saan ang hiyas, makikita mo agad ang pagkakaiba ng tunay at peking anak sa isang tingin lang. Ate, congrats. Bakit ka nandito? Ate, ako nagkamali. Hindi ako dapat na nga sa lalaki mo. Ngayon, nandito ako para humingi ng tawad. Tawad? Ang bait mo pala. Ate, totoo, nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Kung hindi mo ako mapapatawad, ako, kailangan kong lumos sa harap mo. Nagkakaisa na sila. Kaya... Sige, tinatanggap ko ng tawad mo. Sige, tinatanggap ko ng tawad mo. Ate, ano nangyayari? Bigla ako nahilo. Ang sakit sa pakiramdam. Ihahatid na kita sa kwarto. Ayos lang ako. Magpapahinga lang ako saglit. Hindi pwede yun. Ihahatid kita sa kwarto para matulog ka. Paumanhin po. Pasensya na. Sean, hindi ka ba palaging matapang? Ngayon na bumalik ka. Tinakaw mo na ang agimat ko. Tinakaw mo rin mga magulang ko. Bakit? Hindi ka na matapang ngayon? Pag nakita kong mukha mo, nasusuka na ako. Sean, ngayon, ararating kamatayan mo! Oh, ikaw, hindi ba nahihilo ka? Sean Wang, ito'y bunga ng ginawa mo. Ikaw... Pasensya na. Jinsheng, ngayon ang araw ng kasiyahan mo. Bakit parang wala ka sa isip mo? Ano bang hinahanap mo? Wala itong kinalaman sa'yo. Oo nga pala. Nasaan bang nobya mo? Hindi ko pa siya nabate. Siya? Pumunta siya sa banyo. Pumunta siya sa banyo? Nagsisimula ng kasiyahan. Mga kalating oras na. At tagay na sa banyo. Ano kayang ginagawa niya? Tama nga, Jinsheng.
Saan kaya nagpunta si Nuan-Nuan? Bakit hindi ko na siya nakikita? Naaalala ko na. Kakatangap ko lang ng mensahe mula kay Xiaoguang. Sabi niya, nakita niya si Nuan-Nuan kasama rin isang lalaki na umakyat sa taas. Tinanong pa niya ako kung gusto ko bang sunod tingnan. Pwede ba? Ano? Ngayon kasi ang engagement party nila ni Zhengsheng. Bakit kasama niya ibang lalaki paakyat sa taas? Huwag ka mag-iimbento. Hindi ganyan ang Nuan-Nuan namin. Mr. Sheng, huwag po kayo mag-alala. Kung hindi totoo, pumunta tayo sa taas para tingnan. Makikita natin doon. Tama. Tara, pumunta tayo tingnan. Sige. Mga tao! Kunin na ka ng susi! Buksan niyo ang pinto! Sa liwanag ng araw, nagsama ng ibang lalaki. Sa mismong engagement party niya pa, ang anak na babae ng Xia family. Hindi ba niya ginagalang ang Sheng family? Ano tong sinasabi mo, Miss Eugene? Hindi ba ito yung ibang klase ng trabaho na tinatawag nila? Pa, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para kunin susi sa reception. Mapapadala natin buksan ang pinto. Pagkamilisan nyo! Nakakahiya na to! Kung totoo nga lahat ng mga kilalang personalidad sa Chansyong Idumalo, tulad ng sinasabi nila. Yung kasal ng Xia family. Sa tingin ko, pwede na rin itong kansilahin. Mr. Sheng, pakinggan niyo muna ako. Si Nuan-Nuan ay galing pa sa probinsya at dinala lang namin dito. Siguro ay medyo wala siyang alam sa kaugalian. Paano kaya kung ganito? Hindi mababago ang kasunduan ng dalawang pamilya natin. Ang mapapangasawa ng Sheng family ay ang pangalawang binibini ng Xia family. Magandang plano yan. Hindi masasaktan pagkakaibigan ng dalawang pamilya at marireceive ang kahiyan ngayon. Mr. Sheng, sana'y pakinggan niyo po. Anong pakinggan? Itinuturing niyo ba na parang baboy ang sarili ninyong anak? Kapag di na mabenta ito, ipapalitan niyo na lang ng iba. Ano? Kasalanan mo ito. Hindi mo pinasin na mabuti si Xiaoguang. Pinili mo yung malas na yan. Kaya ngayon, nagdala ka ng gulo sa pamilya siya. Hindi ko kasi alam kung ganun ba talaga si Nuan-Nuan. Tama na nga yung pinagsasabi ninyo. Paano ba nangyayari kung hindi ganun? Hindi pa sigurado. Tama. Maghintay tayo mabuksan ng pinto bago magdesisyon. Ang susi! Nandito na ang susi. Hinahanap niyo ako? Hinahanap niyo ako? Bakit? Tita, anong iniisip mo? Bakit naman ako gagawa ng ganon? Maaga pa naman. Bakit ka nagmamadali? Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayang mapahawak ang sarili ko. Huwag mo nang ulitin yan. Xiaoguang! Tumayo ka na at umalis! Ano? Totoo nga si Xiaoguang. Sabi ko na nga, paano magiging ganito ang anak na tunay na mayaman? Ang lahat pala na ito ay gawa-gawa lang ng peking anak na naninirampuri sa kanya. May paliwanag na. Tumayo ka dyan. Pa? Walang hiya ka. Halos mawala na ang dangan ng pamilya siya. Pa! Ma! Mr. Sheng, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Lahat ng ito ay pinili sa akin ni Nuan-Nuan. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakita ko si Nuan-Nuan. Napaliw na umalis mo na sa pagtitipon kasama isang lalaki. Nangamba ko sa kanya. Kaya sumunod ako sa kanya pagtaas ng hagdan. Sino ang akalaing pag-akit ko ay nawalan ako ng malay. Nang magising ako, Mr. Sheng, pakiusap, maniwala kayo sa akin. Lahat ng ito ay panlili lang ni Nuan-Nuan. Tama. Si Nuan-Nuan, kadalasan ay nakikita ko siya pagka siya naglagay ng gamot kay Xiaoguang. Kaya siya nalasing at wala ng kontrol. Tama. Baka siya nalagay ng anuman sa akin. Xiaoguang, anong oras na ba ito? Bakit ka nagsisinungaling pa? Kadalasan si Nuan-Nuan ay nag-aaral ng mga aralang daan. Pero hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Hindi ba? Baka natatakot ka lang na mabunyag ang totoo, kaya nagsisinungaling ka. Magsalita ka naman ng maayos. Pa, sa puso mo ba? Ganito ba talaga ako? Nakakatuwa naman. Si Xiaoguang ay karaniwang gumagamit ng mga talisman. Paano naman sa salita mo ay parang baliktad? O baka naman,
Ikaw mismong bihasa sa paglalagay ng gamot, kaya iniisip mo na lahat ng tao ay ganun din. Nilagyan ka niya ng gamot? Hindi ko ginawa yun. Paano kaya kung titignan natin ang CCTV para malaman? Halika. Tignan mo ang record sa bulwagan ng pagtitipon. Hanapin mo si Xiaoguang kung gumagamit ba siya ng gamot. Opo. Hindi. Boss, nahanap ko na. Si Miss Xiaoguang talagang naglagay ng gamot kay Miss Xia. Lolo, ihanda mo nito para sa'yo. Tara, umuwi na tayo. Xiaoguang! May ebidensya na! Ano pang sasabihin mo ngayon? Diyos ko, magkapatid pa naman kayo. Pero nagawa mong ganito. Bakit ba ganyan ang laman ng puso ng masasamang babae? Ang anak ng pamilyang Xia ay ganito pala. Hindi ba nakakahiya sa pamilya mo? Xiaoguang, ano bang nangyayari sa'yo? Xiaoguang, simula ngayon, hindi ka na karapat-dapat sa apelyidong Xia. Ngayong gabi, ayusin mo na mga gamit mo. Bukas ng umaga, umalis ka na sa Jiansheng at huwag ka nang bumalik kailanman! Lahat ng ito dahil sa kanya. Siya ang nagutos sa akin na gawin ito. Anong sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Wala akong para na magawa ang mga bagay na yon. Lahat ay mula sa kanya. Siya ang lihim na nagplano nito at inayos ang lahat. Gusto niya matapos si Xiaonan. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi yan totoo. Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Lahat ng mga siyari tayo mga baliw. Mga tao, itapon yung babaeng baliw na ito. Lalo Sheng, maniwala ka sa akin. Ang pangit na babaeng Xiaonan, hindi bagay sa pamilya ninyo. Ako lang magagawa-protekta sa pamilya Sheng ninyo. Lalo Sheng, tingnan mo ng kasal ng dalawang pamilya natin. Napakarami ng ganitong kakilakilabot na anak. Kung hindi dahil sa asawa ng apo ko na nasa inyo rin bilang anak ng pamilya Xia, ang pamilya Xia dapat nang mawala sa mundo! Salamat, Mr. Sheng. Salamat sa awa ninyo, Mr. Sheng. Pagod ka na ngayong gabi. Sasamahan kitang umuwi at para magpahinga. Mag-ingat ka rin! Kung mahuli kita, na talagang gaya ng sinabi ni Xiaoguang na gusto mong saktan ang asawa ng apo ko, hindi kita palalampasin! Naintindihan ko po. Sheng, anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Hindi pwede yun. Nag-aalala ko sa kalusugan ng mahal ko. Kailangan natin suriin ng mabuti. Mag-ingat ka. Ang mga paa mo magkabupansin ng iba. Nakakainis. Sa Xiaoguang na walang kwenta, hindi pa nga niya nang gagawa ganitong malit na bagay. Gilang, huwag kang magalit. Muli tayong niloko ng dalagang iyon. Dakilang mga gamot. Nandito na kayo. Kung hindi ako dumating, siguradong pinapahirapan na kayo ng dalagang iyon, di ba? Dakilang mga gamot. Kailangan niyo kong tulungan. Ang dalagang iyon ay talagang malupit. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang kanyang kakayahan. Yung mga kinawit mo sa akin dati, ang Suya Golden Needles ay nawasak niya ng madali at yung Lapis Lazuli Fire Formation, hindi rin siya nasunog. Talagang magaling ang dalagang iyon. May tunay siyang kakayahan. Oo nga. At pinakihinalaan ko pa na may kakaibang koneksyon siya sa patanggilan ng pamilya Sheng. Narinig ko na sila ay nagkita. At ang sugat ni Shen Jiansheng ay mabilis na gumaling. Anong sinabi mo? Tapos ng pagsusuri, wala ka ng sugat. Kaya maaari na akong maging kampante. Ito palang sinasabi mong pagsusuri. Akala ko... Ano pang iniisip mo? Hindi ba nasisiyahan ang ginang sa pagsusuri? Kung hindi, susuriin ko pa ulit. Okay na yon. Jiansheng, sa loob ng ilang araw, kaarawan mo na, may gusto ka bang regalo? Sabihin mo lang, akong maghahanda. Ano man ang regalo mula sa mahal ko, gustong gusto ko yun. Hindi ko inakala na may kasama pala sa iisang kapalaran ng babaeng yon. Kaya pala hindi mo sila malalabanan. Kasama sa iisang kapalaran? Ano yun? Hindi mo na kailangan pakialaman yon. Simula ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga sinasabi ko. Ako mismo ang gagawa ng hakbang. Titiyakin kong
magkakaroon ng madugong sagupaan. Pa! Ma! Sige na! Mahuhuli ka na sa eroplano! Bilisan mo na! Xiaoguang, mahal kong anak. Pumunta ka muna sa ibang bansa para magtago. Pagkatapos ng lahat dito, hahanapin kita para bumalik. Anong bumalik? Gumawa siya ng ganong bagay. Paano siya makakabalik na may mukha? Naaapektuhan ng pamilya Sheng dahil dito. Umalis ka na! Xiaoguang! Anak ko! Aalis ka ng ganito na lang? Papayag ka ba nun? Dahil sa'yo, kung hindi ka lang umamay noon na ako may kasalanan, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan ngayon. Ano ka ba? Ano pa talaga sinisisi mo? Isipin mo na lang na ako yung nakikialam. Pero hintayin mo na lang si Zhensheng ay magpapakasal sa iba. Anong ibig mo sabihin? Nakahingi na ako ng tulong mula sa dakilang manggagamot. Kung talagang gusto mong pakasalan si Chan Zhensheng, ito ang huling pagkakataon mo. Dakilang manggagamot? Ang tinutukoy mo ba yung palihim na pang-protectant jet amulet na may napakamahal na presyo? Pumayag siya na tulungan tayo at labanan ang paslupa na yun? Sige, tutulungan kita. Karaniwang ginto ito, nakakainis. Kung ganun, ang mga mamahaling kotse at bahay, wala rin saysay, hindi kailangan ng Jinxing. Xiaoguang, hindi ba sinabi ni Papa na umalis ka na sa Changsheng? Ate, nagkamali ako. Talagang nagsisisi ako. Pakiusap, huwag mo kong parisi sa Changsheng. Simula nang malaman ni Wang Meng na pinlayas ako ng pamilya siya, naghintay siya sa akin sa paliparan. Alin? Gaynang, ang binata ng pamilya Wang, tila ngayon alam na wala ng sandigan si Misia, kaya gusto niyang gumawa ng masama. Ngayon, natatakot na siya. Nang nilalagay ang gamot, bakit hindi ka natakot? Xuanwan, ngayon ang tutulong ng dakilang manggagamot. Gusto kong ikaw ay hindi na makakabalik pa. Boss, ngayon na na-engage ka na, dapat ba na bigyan mo ng regalo ang misis mo? Hello? Anong sabi mo? Anong gagawin mo kay Nuan-Nuan? Boss, may nangyari ba kay Madam? Bumaba ka muna. Kailangan ko mag-isang pumunta sa isang lugar. Bumaba? Boss, pero ang paa mo. Bumaba ka. Opo. Hindi pa rin perfect itong jade. Ate Zhang, paghihanda mo ako na ilang piraso, gusto kong gawin para kay Jinsheng ang pinakamagandang jade token. Opo, miss. Miss, wala po bang nangyari sa inyo? Ano nangyari? Nasaan si Jinsheng? May tumawag kay boss kanina. Pinababa niya ako sa sasakyan. Sabi niya, pupunta siya sa isang lugar na mag-isa. Narinig ko na tinawag niya ang pangalan mo. Akala ko... Saan napunta si Jinsheng? Hindi ko alam. Hindi niya sinabi. Nako, Ate Zhang, ginamit din ang phone ko para tawagan siya. Ano? Miss, ibig sabihin... check lahat ang CCTV sa Jinsheng. Hanapin mo kung saan pumunta si Jinsheng. Opo. Nahanap ko na. Si boss ay pumunta sa lumang bodega sa timog ng syudad. Maganda agad ng kotse. Pumunta tayo agad ng mabilis. Opo. Nuan-Nuan! Nuan-Nuan! Xiaoguang! Nandito na ako! Pakawalan mo na siya! Mr. Sheng! Buti naman at dumating ka rin. Ikaw ay...
Anong balak nyo? Nasaan si Nuan-Nuan? Xia Xiaoguang, stepmother, ginawa nyo ito. Kapag nalaman ito ng pamilyang Sheng. Kuya Jiansheng, maniwala ka sa akin. Lahat ng ito, ginawa ko para sa'yo. Si Xia Xiaonuan naman, dapat na siyang mamatay. Anong ginawa nyo sa kanya? Ano? Anong ginawa nyo sa kanya? Shen Jiansheng, kung gusto mong iligtas si Xiaonuan, sumunod ka lang at kainin mo itong gamot. Anong gamot yan? Hindi mo kailangang malaman. Kuya Jiansheng! Kuya Jiansheng! Anong ginagawa ninyo? Hindi ito yung usapan natin. Akala ko si Nuan-Nuan lang. Bakit pati si Kuya Jiansheng sinaktan nyo? Dahil alam mo ng lahat. Palalabasin ba kitang buhay? Kasama ng Kuya Jiansheng mo. Magsama kayo sa kamatayan. Pakola ni siya. Xia Xiaonuan, salbahe ka. Dumating ka nga. Xia Xiaonuan, sakto ang dating mo. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Maliit na pakulo lang. Basag. Imposible! Paano magawang sirain ang aking kamay na karayumang panggaling? Ito'y gawa mismo ng dakilang Dr. Jishi! Walang kwentang mga daga na nangas magpanggap bilang doktor. Ikaw ba si Jishi? Hindi pwede. Kasi na siyang batang babae. Patayin mo siya kaagad. Ang pag-aaral ng medisina ay para magligtas ng tao. Ngunit ikaw ay iniusig ng kaugali at pagnanasa. Nilalasan mo ang marami. Kung hindi ka aalis, ako na mismo maghahatol para sa langit at sisirain kita. Dakilang mga gamot. Huwag niyong puno ang babaeng ito. Hindi siya pwede si Jishi. Tumayo ka sa akin! Ikaw na babae! Halos pinatay mo ako! Dakilang mga gamot! Sinabi ko na, akong tunay na Jishi. Ikaw talagang dakilang doktor na Jishi? Paano ka maging si Jishi? Hindi ako naniniwala. Ngayon mismo, papatayin kita. Ikaw! Sinabihan na kita! Dapat sana alam ko na nung una. Pilit kang pumasok sa pamilya Sheng. Siguradong may ibang balak ka. Nangahas kang gawin ito sa harap ko. Gumawa ng gulo. Hindi pa ako patay. Saan naman pumipigil sa'yo ng ganito? Gusto ko lang kumita ng kaunti. Kinuha mo pang lahat ng ari-arian ko. Kinuha mo pang isang kumpanya ko. Kaya sa pamilya Sheng, karapat-dapat kayong mamatay. Ikaw! Huwag kang makipag-usap sa ganito. May tao at ebidensya na ngayon. Dali na siya sa pulis para ayusin. Kung hindi pa patay na matanda, kung kaya mo, ikulong mo ko habang buhay. Kung hindi, paglabas ko, gagawin ko mangpay kayong lahat. Pasensya na. Hindi kita naalagaan ng maayos. Kaya natakot ka at si Jinsing. Gagalin na po yung karamdaman. Maganda ng ginagawa ko. Nuan-Nuan. Xia Xiaoguang, paulit-ulit kang tumulong sa kasamaan. Ngayon, halos napatay mo si Chen Jiansheng. Dahil sa pamilya siya, naisip kong parang pamilya ko kayo. Pinapalampas ko kayo. Pero mula ngayon, sana hindi na kita makita si Jiansheng. Naiintindihan ko. Bakit hindi ba siya nagigising? Shen Jiansheng, sinasabi mo papakasalan mo ko. Kung iiwan mo ko, susundin kita hanggang sa ilalim ng lupa. Hindi kita palalampasin.
Gumising ka na! Sheng! Nuan! Ito! Ano ba talaga ito nangyayari? Si Shen Jinseng, bakit bigla siyang sumuka ng dugo? Lolo, nagkamali ako. Napasukan siya ng kulam. Ano? Anong gagawin? Dapat ba na kumuha ng doktor para sa kanya? Lolo, para sinagad ang lahat. Sa ngayon, kailangan agad tanggalin ang kulam kay Jinseng. Kung mahuli, huli na. Sige, lumabas muna tayong lahat. Tara. Lolo, ang binata ngayon mukhang delikado. Naniniwala ba kayo talaga kay Nuan-Nuan na yun? Na munting babae? Magkakatulang ba talaga siya? Iniligtas ako ni Nuan-Nuan at ng apo ko ng ilang beses na. Naniniwala ako sa kanya. Huwag kayong pumasok! Ngayong nandito ako, walang sino man ang makakapasok. Huwag abalahin si Nuan-Nuan. Pero Lolo, hindi niyo ba narinig ang binata? Tumahimik ka! Ito pala lasang kumakain ng puso. Kung alam ko na nilagay niyo sa'yo ang ganitong kulam, hindi ko pupatawaran ang taong nagpapanggap na ako. Jinseng, huwag kang magamali ha. Ginawa ko ito lahat para iligtas ka. May anyo ang nagmumula sa walang anyo. Mula sa wala, nagkakaroon ng bagay. Ang may anyo ay babalik sa wala. Nuan-Nuan. Jinseng, tiisin mo. Malapit na itong matapos. Kaya, ano ang pinupuntahan ay pahong ilusyon lang. Nuan-Nuan, nasan ka? Nuan-Nuan. Jinseng, nandito ako. Jinseng, gising ka na. Nuan-Nuan, ayos ka lang ba? Ang salot na si Shooting. Sinabi pa niyang ako ang tunay na doktor. Buti na lang, mabilis akong tumakbo. Pero, ang kulam na inilagay ko sa binata ng Sheng na kumakain ng puso, siguro may epekto pa. Maghintay na lang siyang mamatay. Ang kulam ko! Ang kulam ko! Nasira na! Nuan-Nuan, salamat. Ayos ka lang. Nuan-Nuan, akala ko hindi na kita makikita. Huwag kang magbiro. Hindi ba tayo maayos ngayon? Ayos lang ako. Ikaw din ayos lang. Susunod ako sa'yo. Lahat ng sinabi mo ay tama. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Nuan-Nuan, pwede na ba kaming pumasok? Pwede na. Jinseng, gising ka na. Pinag-aalala ko si Lolo. Ayos lang ako. Sige. Nuan-Nuan, salamat. Iniligtas mo na naman ang pamilyang Sheng. Lolo, tumayo ka. Salamat po, madam. Salamat pagligtas sa binata. Magsitayo kayong lahat. Nuan-Nuan, talagang ikaw ay swerte sa pamilyang Sheng. Ang utang na loob mo sa amin, hindi kayang suklian ni Lolo na kahit ilang beses pagpasasalamat. Lolo, halos na tayo maging pamilya na. Huwag mo na sabihin ng ganyan. Tama! Mga tao, ipag-utos ninyo. Simula ngayon, agad yun ang ayusin ang kasal ni Miss Sia at sa binatang apo ko. Opo. Pamilyang Sheng ay magbibigay ng pinakamataas na dagal para pakasalan si Binibining Sia.
Biglang balita, ang matandang gina ng pamilya Sheng ay mag-aanonsyo ngayong gabi ng binata ng pamilya Sheng ay papapakasalan ang pangalan ng babae ng pamilyang Xia na si Sean Wan. Ang kanilang kasal ay may nakatadang petsa na. Ano? Shashanwan, salbahe ka talaga. Hintayin mo paglabas ko. Siya kung hindi ka maubuhay ng maayos. Ipapapakita ko sa'yo na ang gina ng pamilya Sheng ay hindi basta-basta. Tumigil ka na sa pangarap mo. Nahuli ng mga video surveillance na sinadya mong sirain ang matandang Ginoo sa pamilyang Sheng. Hindi ka na makakalabas pa. Paano ito posible? Groom, handa ka bang ipagkasal ang babaeng ito sa harap mo sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan? Buong buhay mo ba siyang iingatan? Handa ka ba? Handa na ako. Bride, handa ka ba na makisama sa lalaking ito? Kahit sa hirap at ginhawa, kahit sa yaman at kahirapan, buong buhay mo siyang sasamahan? Handa ka ba? Handa na ako. Ipinapahayag ko na kayo ay pisyon na mag-asawa. Nuan-Nuan, simula ngayon, hindi ko nabibitawan ang kamay mo. Habang buhay, hindi ka na makakaalis sa akin. Kung sasabihin ako nagsisisi ako, pwede ba? Hindi pwede.